Pwede niyo po makwento po ano po yung background po ng company ninyo, ano po yung nature po ng tinatrabahuhan ninyo? Sa ano po kasi kami sa San Lazaro Hospital po kami. Ano pangalan ng agency niyo, ma'am? CMPT po. Manpower Services po. So doon kayo na-assign sa may San Lazaro San Lazaro. Hospital. Opo. Ano po yung trabaho ninyo doon, ma'am? Housekeeping po. Janitorial, Janitor po. ano? And yung sahod ninyo po ba naka-minimum wage naman? Opo. Kaso kulang po lagi. Ang dami pong binabawas. Tapos yung night differential po kasi pang night po ako. Okay. Wala pong nabibigay sa amin. Okay. Yung sa agency na ninyo nito, mga ilan kayo? Lagpas 10 naman kayo? 74 po kami. Na 74, okay. So basically, yung sinasabi ninyo is, naka-minimum wage pero may mga deductions. Opo. Eh ano yung mga deductions na yon? Palagay pong PhilHealth, Pag-ibig, insurance, tsaka SS po. Ah, okay naman yun kasi mandatory deduction Apo. yan, Philip. Apo. Pero may mga iba pa. Over payroll. Bakit may overpayment daw? Yung nag-inquire po kasi ako sa may PhilHealth. Aha. Bali yung kaltas mo ni si MPT 300, pero sa PhilHealth po namin 250 po. Tapos sabi ni PhilHealth, tanong daw po namin sa agency namin, nasan daw po yung 50. Ah, okay. So balik kinakaltasan kayo in the guise na legal mandatory contribution. Pero sinusobrahan nila, tapos yung nire-remit nila doon, kulang pa rin. Like hindi yung kinakaltas. Let's say, 300 yung kinaltas pero 200 or 250. Opo, yung Okay, so may- pinapasok po nila sa benefit. Nakausap niyo po ba yung HR ninyo sa CMPT kung saan na po napunta yung sobrang 50? Wala po silang Ayaw po masabi. nila magsalita. Ang insurance lang po 150, pero ang kinakaltas sa amin 200 kada sahod po. Insurance. Opo. Pero hindi po namin alam kung ano yung pangalan ng insurance kasi wala naman pong binigay na papel. Okay, regarding po sa insurance, nung nagpermahanay po ba kayo ng kontrata ditong CMPT, sinabi po ba sa inyo yan nga may babayarang insurance at Meron saka... naman po sir, pero hindi po yung 200 na kakaltas. Ang pagkakaalam po namin, 150 lang po talaga. Sa orientation ninyo 150, based po sa kontrata. Sabi mo 50 or 200. Okay, kasi kailangan natin malaman yan para po klaro, based po sa inyong salaysay, kung doon tayo magbase, na mayroon talaga silang unauthorized or illegal po na deduction. So, under kasi sa Article 113 ng Labor Code natin, hindi pwede magbawas yung mga employer ninyo, yung kompanya, ng other deductions aside sa those legal, authorized, and under sa statutory. Meaning, ang pwede lang bawas SSS, PhilHealth, Pag-ibig, pero may limit yon. So, may pag sobrang binawas nila doon, pero hindi na nire-remit, illegal pa rin. Tapos, yung mga sabi ng insurance, kung yung usapan ninyo is 150 tapos 200 sila, may illegal ng 50. So, violation talaga yan po ng Labor Code and pwede po sila natin ma-filean po ng kaso sa dole niyan. Ngayon, regarding naman sa sahod ninyo na delay, ilang buwan na bang delay? 16 kasi to 31, pinasok pa po namin yon. Tapos, October? Opo. Tapos Okay. dapat po ang sasahurin namin itong 15. Aha. Dapat sa sahod po kami ng 16 to 31, ang sahod namin ng 15. Hindi po nila naibigay. Anong petsa na po? Okay. So, ang last ninyong nasahod ba is October? Opo. Pero itong for the month of November 1 to 15 nabigay na ba? Hindi pa? Hindi pa po. So, Hindi yung pa rin next cut po. off nyo 16 to 30 na? Opo. Okay. By the way, ma'am, saan po ba located itong CMPT Manpower? Ang pagkakaalam ko po sir sa MacArthur, pero hindi ko po hindi ko po kabisado yung address, pero sa MacArthur po siya, highway. Ayun. Sa Monumento? Opo. Okay. Matagal naman to, ma'am, in business itong CMPT. Hindi ko po alam kasi bago lang po kami sir. Naka 1 year na po ba kayo dito? Wala pa po sir. Mga oo. Na-terminate po kasi kami. Pero wala pa pong 1 year yung contract po. Ano namin yung na-terminate, ma'am? Natanggal po sa San Lazaro. Ang start sir na ang trabaho doon sa San Lazaro, July 15. Okay. 16. Tapos? Until November 9. Terminate po lahat. Tapos terminate kaming lahat. Kasi? Kasi, Patakaran ng San Lazaro. Ah, okay. So, baling may kasalanan mismo is yung CMPT? Yes po, okay. sir. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Isabel Santos. Yes po. Sir, Yun nga po, nabanggit na po namin sa inyo na yung iba po dyan ay hindi na po connected sa amin. At si San Lazaro na lang po yung tawagan nyo. Sino-sino, Para po ma'am, yung... Okay. ano po yung, Ma'am, si ganito. Dr. Sotico po. Ang sino-sino po ba yung mga sinasabi nyo nga hindi na connected, Ma'am, sa San Lazaro? Sir, magpa-file na lang din po kami, sir, kay Ombudsman na inaasikaso na rin po ng lawyer namin yan with regards to sa bribery ni Dr. Sotico po.
Ma'am, yung kaso po ninyo laban sa San Lazaro, iba din yan. So kayo po, may lawyer kayo, kakasuhan ninyo yung San Lazaro kung hindi kayo nakaka-collect ng payment or kung may bribery cases man kayo laban sa mga medical director ng San Lazaro, kayo na po yan, ma'am. Pero dito kasi, ma'am, yung mga employees ninyo lumapit dito, yung concern dito is yung pasahod nila. Tinabaho nila to, ngunit hindi ninyo nasahuran. Kayo po yung agency, so kayo yung principally liable na bayaran naman yung mga employee ninyo. Attorney, mag-file na ba lang po sila sa proper venue? Ma'am. Hindi po kami nagpapa-on air. Salamat Okay. po. Kasuhan na lang po yung CMPT, ma'am, kasi hindi na kayo sinasahuran. Kaya nga We are po. trying to get their bibigyan ng opportunity para po makag-explain. Pero gusto na ikaso na, edi kaso natin. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Jonathan. Yes, Attorney Jethro. Thank you for having me again. Yes, sir. Thank Magandang you. hapon. Ano po pwede natin, sir, magawa dito, sir, laban sa CMPT, sir? Well, first of all, I would like to inform yung concerned agency that under the law, under Article 103, they are required to pay the salary not exceeding 16 days in a month. Twice a month, not exceeding 16 days. The only reason or exception to the rule, to the law, is that if there is force majeure or fortuitous event, according to them, they have some sort of cause of action against the principal. Yes, sir. Sabi nila daw San lang Lazaro? collection sa San Lazaro. Although problema na nila yan, sir. Yes, it is not fortuitous event. Yes, It yes. cannot justify the non-payment of salary of these workers. So they have to pay the salary. So far as delay is concerned, talagang we will check on that. Definitely will enforce the provisions of Article 103. And also, of the sir, sa Labor may, Code as amended. yung Article 113 sa Labor Code, sir, kasi pinatanggal, like may deduction yung ginagawa sa Yeah. kanila, sir, na Yeah, hindi nila din alam. Yes, that's another thing. Article 113, illegal deduction, or over deduction, without Yes, the sir. consent of the workers. So dalawang article ang titingnan natin. Besides, we check on their record and they are registered with us. Okay. And so we can summon them. If I may reiterate, they are not anymore connected with the agency. I'll confirm Or lang, sa sir. San Lazaro lang. Ang nasa agency pa kang tatrabaho currently. Wala na po. Ano na po kami terminate, wala na po. Na-stop na po kami sa pagtatrabaho. So, tinanggal kayo ng agency. Hindi po. Kumbaga waiting po kami. Pinabayaan na po Floating, kami. floating po kami, floating. Okay. Sir, floating yung status nila. Naka-floating. Yes po, sa agency pa rin. Oo. Naka-float lang. Yes, sa agency pa rin sila. Yeah. Yes, sir. Oo. So what we're going to do is that since they are still connected with the agency, we can conduct the necessary inspection. Yes, sir. Kaya lang naka-floating lang naman sila, Yes, sir. The agency should come up with their plan, to redeploy them to Yes, sir. other clients within 3 months. Otherwise, they have to pay the separation pay if that is the case. Yes, But sir. we will check on that. If I may request, hihintayin ko sila dito sa office para mag-execute ng affidavit Sige po, sir. para dun sa complaint nila so that we can conduct the necessary inspection. Thank you po, Attorney Jonathan Lardino. Yes po, sir. Sasamahan po namin itong mga complainants. Doon po siya tanggapan para po, sir, makapag-formally file din, sir, ng complaint regarding, sir, sa delayed na sahod nila at saka ang illegal deduction. And para, sir, makakonduct din kayo ng inspection, sir, sa CMPT. Baka, sir, madami pa ng mga labor violation, sir. Yeah, that is the reason why we have to conduct the inspection, because we're regulating all manpower services here in our jurisdiction, Kamanava area. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit, Attorney Jonathan Lardino, ang ating Supervising Labor and Employment Officer ng Dole, Kamanava. Ayan po, Ma'am Raquel, sa inyo pong lahat. Ang sasamahan po kayo namin dun sa office po ni Attorney Jonathan Lardino, Dole, Kamanava. And doon na po mag-file po ng formal complaint laban po sa CMPT Manpower. Sige po, sir. Marami pong umaasa sa sahod. Maawa naman kayo. Pasahurin nyo na kami. Ang dami nagmamakaawa sa inyo. CMPT.
Baon na baon Dapat na. hindi talaga kayo nagmamakaawa, ma'am. Matigas lang talaga yung CMPT. Opo, ma'am. Matigas Yun po ang talaga pinakaayaw Kung ano ni na po Idol sinasabi Rafi. sa amin yun eh. Opo, na parang pinagtrabahuhan niyo po, Biro pero niyo- parang kayo po yung nakikiusap. Pero nyo, sir, Nagmamakaawa namin sa sarili. pagka pumasok ka dyan, pagka 1 day umabsent ka, 3 days ang katumbas ng 1 day mong absent. Bawal na Ay, hindi bawal naman ka pwede yun. umabsent. Illegal yan, ma'am. So, ang pagpupunta tayo dun sa Maydole, Kamanava, isabihin din yung ganyong details para po malaman mismo ng labor officer natin. Kasi pag may mga ganyan, marami palang violation CMPT, kung pile up na yung mga charges nila, pwede talaga ma-revoke yung license nila bilang isang manpower agency. Pwede tatanggalan ng lisensya to operate. Kung hindi sila nag-cater po at saka hindi maayos yung pagtrato nila sa mga employees nila, pwede talaga sila matanggalan ng lisensya para po mag-operate as a business. Tsaka ngayon po sir, nagpapirma po sila ng mga sa payroll, tapos wala pa naman po silang pasahod. Nagpirma na po yung iba, like Una ako, yung nakapagpirma na po ako. That is illegal actually Yun nga kasi ang hindi mo pwede papirma pero kung wala ka pang binigay na pasahod, di ba? Alangan Opo. naman na una yung papel Sabi kaysa po sa... kasi nila, isa daw po yung requirements para maipasa sa San Lazaro. Kaya Wala so meaning yung ng iba po fraud pa talaga sila ng nag- tao. pirma po. Ang maganda po ma'am na doon po mismo sa Dole sabihin nyo yan kasi mukhang pile up po yung complaint laban sa CMPT. Baka it's time na kung madami pa ng violation, ipapa-revoke talaga license nila or ipasuspend para po mabigyan po ng disiplina itong CMPT Manpower Services. Ayun po ma'am, sasamahan lang po kayo namin ma'am. Sige po, sir. Thank you po, sir. Sasamahan po namin Sige kayo, po. ma'am, sa office na po nila, Attorney Lardino.